tiwala ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte abay unti-unti nang nauubos. Pero bago po yan, isang shout-out po muna tayo kay Raymar Tubera ng Badok, Ilocos Norte. Raymar, kamusta ka dyan at salamat sa patuloy mong pagtaguyod sa aking munting channel. Okay, sabi po dito sa balitang nabasa ko sa The Manila Times, Sara's Trust Performance Ratings drop below 50% at yan ay ayon po sa Okta Research Survey. Vice President Sara Duterte's trust and performance ratings dropped below 50% for the first time since her term began in 2022. Ayon po yan sa latest survey na ginawa ng Okta Research. In the fourth quarter, tugon ng masa survey conducted from November 10 to 16, 2024, Duterte's trust rating fell from 59% in the second quarter survey to 49%. Okta said that Duterte's rating was the lowest since December 2023 and reflected a continuing downward trend. Her performance rating also decreased further, with only 48% expressing satisfaction, down 4 percentage points from 52% in the previous quarter, her lowest since December 2023, and also reflected a downward trend. Yan na nga ba ang sinasabi ko? O mga DDS, sasabihin nyo na naman, fake news ito. Ito po ay hindi fake news dahil damang-dama po ng sambayan ng Pilipino. Well, yung pong nakararaming Pilipino na hindi na nagtitiwala kay Sara Duterte. Paano mo nga naman kasi pagkakatiwalaan ang isang leader ng bansa na hindi man lang maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng bayan? Hindi po sapat yung sabihin na ito ay confidential funds dahil the people has the right to know kung papaano ginastos ni Sara Duterte at yun lang naman ang hinihintay ng taong bayan, yung kanyang paliwanag. Hindi eh. Kilala na po kasi natin si Sara Duterte na para sa sarili niya, hindi siya pwedeng magkamali. Na ang akala ni Sara Duterte, lahat ng gawin niya ay tama at hindi niya kailangan magpaliwanag sa taong bayan. Anong klaseng leader ba ito? Meron kang ginawa, may napansin sa ginawa mo, ngayon pinagpapaliwanag ka, deadma ka lang, na hanggang ngayon pinagpipilitan mo na wala kang kasalanan at wala kang ginawa. Wala ka palang ginawa, bakit hindi mo maipaliwanag? Ayan tuloy ang nangyari. Patuloy ang pagbaba ng trust and performance rating ni Sara Duterte. Yung trust talaga pong gumuguho na. Nawawala na ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Performance, ano pa bang nakikita nating performance kay ni Sara Duterte? Puro batikos siya sa ating gobyerno. Puro paglabas ng statement na akala mo siya ang hulog ng langit para isalba ang taong bayan sa pagkakalugmok nito nung panahon ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Nagsalita siya ng pagbabanta sa ating presidente, ipinatawag siya ng NBI, hindi siya sumipot. At ang dahilan niya, may kinikilingan kasi ang NBI at napagpasyahan na kagad na dapat siyang kasuhan. O hindi ba tama ang sinabi ko? Hindi siya pwedeng masalin para mag-touch me not. Akala niya lahat pwede niyang gawin nang walang sisita sa kanya. Kung nagagawa nila sa Davao yon, ibahin po natin sa nasyonal. Meron kang obligasyon ipaliwanag sa taong bayan kung saan mo dinala ang pinagpaguran ng taong bayan. Hindi naman kasi talaga po pwede yun na basta-basta na lang. Tulad nung gusto ng Iglesia ni Cristo, pabayaan na lang ang mga anomalyang lumabas nung panahon ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary at ngayon sa OVP. Yun kasi ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Ang isalba si Sara Duterte sa impeachment. Nakakatuwa nga kapag nagbabasa ka ng comments ngayon Yung dating mga paghanga nila at respeto sa Iglesia ni Cristo ay nabahiran ng pagdududa. Yung kahit hindi ka Iglesia ni Cristo, mamamangha ka sa kanilang solidarity. Talagang andoon yung kanilang pagkakaisa
na sabi nila yun ang intensyon ng kanilang rally, pero lumabas ang katotohanan na yung rally na yan ay in support of Sara Duterte. Huwag na silang magmaang-maangan kahit na ano pang gawin nila at paliwanag nila, hindi po bulag ang taong bayan. At nakita natin kung paano hindi nila sinunod yung kanilang ipinangako. Para nga silang nambudol eh. Sabi nila, walang politiko, walang halong politika, pero pinabayaan nila ang isang miyembro nila na si Marcoleta na magsalita against the government. Na kung tutuusin, pwedeng-pwede nilang hindi pagsalitain si Marcoleta. Huwag na lang natin bigyan ng mali siya yung pagdating ng mga senador na mga Makaduterte, yung mga vloggers nila, yung mga tagapagsalita nila, yung mga tagapagtanggol nila, nandoon sa INC rally. Tapos ang pagbabandera ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong politika. And yet, magbasa kayo ng mga comments ng taong bayan. Hindi na sila mabubudol. Hindi na sila kayang utuin ng kahit na sino na sasabihin na ito ay non-partisan, ito ay non-political, and yet kitang-kita po natin na nung nagsalita si Marcoleta, nawala yung kahulugan ng peace rally nila. Ay siguro naman after nung rally ng Iglesia ni Cristo ay mapapataas nila at maibabalik ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Hintayin nga natin yun sa mga susunod na survey. Diyan natin malalaman ang lakas ng puwersa ng Iglesia ni Cristo. Dahil kahit na anong pagtatakip nila o malingasaw po ang katotohanan na yung rally na yon ay in support of Sara Duterte. Kaya nga a day after the rally, nagpahayag na si Sara Duterte that she is seriously considering to run in 2028. Pero sa pagbagsak ng ratings ni Sara Duterte, baka bago pa mag-2028, itong below 50 na to ay sumadsad pa at naging 15% na lang. Yan yung bilang at porsyento ng mga DDS. So, tawagin na ng mga DDS na fake itong Okta Research Survey na to, pero you look around you at mararamdaman mo ang disgusto ng mas nakararaming Pilipino kay Sara Duterte. At dumadami talaga ang mga nananawagan na ma-impeach si VP Sara. Pero para po sa akin, ang akin lang sinisisi dito ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at hindi po yung mga miyembro nila. Dahil ang mga miyembro po ng INC ay sumusunod lang sa bawat iutos ng Iglesia ni Cristo. Tama man o mali ang kanilang ginagawa na sinasabi ng ibang religion dyan na blind followers daw ang mga Iglesia ni Cristo, respetuhan lang po yan. Yan po ang kanilang paniniwala. So ako hanggang ngayon, humahanga po ako sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil solid ang kanilang paniniwala. Ang akin lang pong ipinupunto rito ay yung sinabi ng mga leaders ng Iglesia ni Cristo. At meron din po ako mga nabasa na may mga miyembro din ng INC na nandoon sa rally ang nadismaya dahil ang alam nila peace rally, pagkakaisa, kapayapaan, at narinig nila sa mga miyembro nila na walang politika, walang mga politiko, walang aakyat ng stage para magmura or magsalita ng anything against kung sino man. Pero nung narinig nila si Marcoleta, sila po ay nadismaya. Yung sanang matagumpay na peace rally para sa pagkakaisa at sa kapayapaan na bahiran ng dahil lang sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. So aasahan po natin na maiaangat ng mga miyembro ng INC sa survey ang trust and performance ratings ni Sara Duterte sa mga susunod na paglabas ng surveys. Dahil alarming na po itong pagbaba ng ratings ni Sara Duterte, mantakin nyo, for the first time mula nung siya ay nanalo noong 2022. Ngayon lang po bumaba ng below 50% ang ratings ni Sara Duterte. Ibig sabihin, kung noong 2022, siya ay tinawag na Majority Vice President, ngayon below majority na po or below 50% na lang ang kanyang trust and performance ratings. Pero siya lang ba ang bumaba ang ratings? Sabi pa rin po sa balita, President Ferdinand Marcos Jr.'s trust and performance ratings dipped slightly from the previous quarter, with his trust rating down by 4% from 69% to 65%, and his performance rating from 66% to
to 64%. So, ilang porsyento lang ang ibinababa? 2 points hanggang 4 points? Samantala yung kay Sara Duterte, umaabot ng 10 points? E paano naman yung Senate President at yung Speaker of the House? Sabi pa po dito, Senate President Francis Escudero and Speaker Martin Romualdez's trust and performance ratings also dipped, with Escudero posting 63% trust and 65% performance satisfaction ratings, and Romualdez 58% trust and 59% performance satisfaction ratings. So kung ang pagbabatayan po natin ay itong survey ng Okta Research, kawawang-kawawa po si Sara Duterte. At yan sigurado ay magpapatuloy. Dahil patuloy nga po at consistent ang downward trend ng ratings ni Sara Duterte. At asahan pa po natin na lalo pa pong bababayan. Dahil itong survey na to ay ginawa po noong November. Ano na ngayon? So asahan po natin yung mga darating pang ratings unless magkaroon ng milagro at biglang tumaas at bumalik sa dating above 50% ang trust and performance ratings ni Sara Duterte. Ito na kaya ang hudyat ng pagbagsak ni Vice President Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.